Question, kapag ba naban ka sa YouTube, pwede ka pa bang bumalik? I mean, pwede ka pa bang gumawa ng another channel? Kasi may nakita akong rule na medyo nakakatakot. Na-terminate yung isang YouTube channel, tapos gumawa ka agad siya ng bago. Ang ending, na-delete rin agad. Pero ito, bakit may mga nate-terminate na nakakabalik? Kung ako yung sasagot sa tanong na yan, para sa akin ha, ito ay based lang din sa mga nare-research natin, napapanood. Depende kasi yan sa klase ng ban sa YouTube. Meron kasing mga channel na nate-terminate na mild lang ang violation, meaning hindi malala. Nakakabalik pa naman at gumagawa lang ng another channel. Pero, pag na-terminate ang YouTube channel mo, dahil sa serious o repeated violation, ipapaliwanag natin yan mamaya. Kadalasan, kasama sa rules nila na bawal na gumawa, mag-own o gumamit ng ibang channel para umiwas sa pagkakaban. Kahit kamo kasi po pwede ring ma-terminate kaagad yung bagong gawa mo na channel. Yung bagong gawa mo na account kapag na-detect nila na yan ay connected sa dating banned account mo. Ito na. Ito yung mga common reasons kung bakit na-terminate or kapag na-terminate ka, bawal ka nang gumawa another channel or another account mo. Unang-una, repeated copyright strikes. So, ang pagkakaalam ko dyan, pag nakatatlo ka, automatic for termination na yung account mo. Copyright termination, this is from YouTube. So, binasa ko lang doon sa community guidelines niya when it comes sa copyright terminations. So, sabi dito, if your channel was terminated due to copyright infringement, claims and you think na claims are incorrect, you may file a counter notification na tinatawag. You can also try to get in touch with the claimant directly to request a retraction. So, pwede kang mag-email, pwede mong i-message yung nagki-claim ng copyright na yun sa'yo, 'di ba? Makipag-areglo ka or anong arrangement, yung pwedeng mag-work na pwede mong mai-offer, no? To request a retraction. So, pwede naman, ina-allow naman pala ni YouTube yung ganun. May nakalagay sa baba, no, note, filing a counter notification, yung nabanggit natin kanina, filing a counter notification begins a legal process. So, may mga ganun pang proseso, dadaan ka pa sa legal process. Kaya, hanggat maaari, huwag mo nang paabutin sa copyright termination yung account mo. Pangalawang common reason is spam or scam behavior. Pangatlo, harassment. Pang-apat, bypassing previous suspensions or violations. Ito yung part na sinusubukan mong iwasan o umiwas doon sa suspension sa'yo or violation na ibinigay ng YouTube. Pag nalaman nila na ginagawa mo yan, or for example, ito para mas malinaw, na-suspend yung channel mo or na-terminate yung channel mo. Tapos gumawa ka agad ng bagong channel para makapag-upload ulit. Or let's just say, katulad ng ginagawa ng iba, gumagamit ng ibang account or person para ituloy yung dating activity. Alam nyo, kapag ginawa nyo yan, pwedeng ituring yan ni YouTube na tinatawag na circumvention. Talagang mahigpit na ipinagbabawal yan dito sa YT. Tinatawag yan ng ibang mga creators dito na YouTube circumvention policy. Which is, yan yung itatopic natin for our next video, kaya abangan nyo yan. Okay, next. Severe community guidelines violation. Ano yun? Eto, bibigyan ko lang kayo ng konting halimbawa. So, mga halimbawa niyan, fraud or yung mga scams. So, gumagawa ng video, pero kalagitaan ng video sinisingit yung content na yan. Pangalawa, impersonation, harassment or threats, child safety violation, violent or graphic extremism. Panghuli, yung mga tinatawag na pornographic content. Bakit severe? Guys, meron kasing mga violation. Hindi na dumadaan sa normal na 3 strikes. Merong ganon na mga violation. Yung sobrang lala. Instant termination ka agad. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga ma'am sir. Dalawa lang yan. So, kung papasok yung violation mo doon sa temporary suspension o restrictions, or pasok sa tinatawag na permanent termination. Temporary suspensions or restrictions, meaning pwede ka pang bumalik after mo mag-appeal or waiting period na binigay sa iyo ng YouTube. Pero sa permanent termination, usually, mga ma'am sir, bawal nang gumawa ng bagong channel under the same person or entity. Kaya importante na dinidiscuss natin to mga ma'am sir. So dalawa lang yan. It's either temporary
o permanent. Ngayon, another question. Totoo ba na may nakakalusot? I mean, nakakabalik pa din after ng permanently termination. Kasi may mga bali-balita sa ibang mga creator, may mga nakakabalik pa din daw. So, pag-usapan natin yan. So, may napanood akong video ng isang foreign creators. Yes, may mga creators talagang nakakabalik pa din. Kahit na dati silang banned or terminated yung kanilang mga YouTube channel. Pero, hindi ibig sabihin officially allowed yun dito. Okay, so ito na nga. Pag-usapan natin ngayon, bakit ba nangyayari yan? Bakit may mga nakakabalik pa rin? Hindi nalalaman ni YouTube. Ito kasi yung mga nangyayari based doon sa napanood ko. Okay, so possible number 1, hindi sila nadidetect agad. Kaya nakakabalik pa rin. Okay, nakagawa pa rin ng panibago nilang channel, ng panibagong account. Ayan, hindi nadidetect agad. So ano yung ginagawa? Minsan, bagong identity or branding. O, di ba? Pangalawa, ibang device or setup. Pangatlo, ibang tao yung nakapangalan. Ganun yung ginagawa nila. Or, ang ginagawa ng iba. So, binabago nila yung style. Bagong content style. Para mahirapan na ma-detect yung old banned account nila. Pero, ito yung tatandaan nyo. Ito yung importante. Hindi man sila na-detect agad. Pero darating yung time, months, diba? Sabihin natin weeks or months, or sabihin natin umabot man yan ng taon, year, or years later, saka pa lang nare-remove ulit yung bagong channel. Diba? Sabi ko kanina, pag gusto, may paraan. Pero sometimes, diba, nandun na tayo sa, oo, kasi nga gusto pa natin magpatuloy. Kaya nag-iisip tayo ng mga paraan. Pero the thing is, tama ba yung pamamaraan natin? Kaya sometimes meron tayong mga ganong mga realization na sa huli talaga ang pagsisisi. Okay, ito naman yung ginagawa ng iba. Okay, ito yung ninja moves na ginagawa nila. So, based sa research ko, no, ang ginagawa ng iba, kaya nakakabalik, may ibang taong totoong may-ari ng bagong channel na ginawa nila. Okay. Kasi nga, bawal ka nang gumawa ulit, di ba, ng bagong channel, bagong account. Gumagamit sila na ibang tao yung totoong may-ari ng account or ng channel or nung bagong channel. For example, ginamit nila yung account ng asawa nila, account ng friendship nila, nung chobet nila, charot, o family member, o pwedeng ganon. So, ganon yung ginagawa ng ibang mga creator. Kung bakit, di ba, nakakabalik sila. Pero ito yung importante mga ma'am sir. Ito yung tatandaan nyo na nandun na tayo na, o nga, ibang tao na yung nagmamayari. Diba? Ibang identity na. Pero, once na naging obvious, pag naging obvious kay YouTube na yung ban creator, yung naban na creator pa rin, yung nagpapatakbo ng channel na yan, pwede ka pa rin ma-flag as circumvention. Wala pa rin ligtas. Pangatlo, bakit may mga nakakabalik pa rin after ng permanently termination, permanently na naban? Na-recover nila through appeal. Especially nowadays, di ba, aminin natin, may mga creators na falsely napaflag. And merong mga creators na nahahack, di ba, nahahack yung account nila. And meron ding mga creators na balik after mag-appeal kasi dahil sa mistaken enforcement na ibabalik after appeal. Pero kapag restored yung old account natin, that's good. 'Di ba? Back to normal yung ating yung flow ng ating channel. So yan mga ma'am sir, yung reality ng YouTube enforcement, 'di ba? So alam naman natin na YouTube policies are partly, ayan, sa mga hindi nakakaalam. Unang-unang automated systems, AI detection. Pangatlo, yung mga nagre-report. Kapag maraming nag-report sa video mo, sa channel mo, na mali ang mga pinagagawa mo against sa community guidelines ni YouTube, against sa monetization policies, saan ka talaga magkakaroon ng problema? So ano pa? Manual reviews. Nag-i-exist pa ang manual reviews ngayon, pero some of the creators said na, yes, nag-i-exist pa rin naman. Mga ma'am sir, mapapansin niyo, hindi laging instant or consistent ang enforcement dito. Kung mapapansin niyo, may mga creators na nababalik naman kaagad. Pero yung iba, no chance talaga, permanently na talaga. And yung iba naman, nabibigyan ng pagkakataon na, galing mag-ninja moves, no, nakakalusot ng matagal. Depende pa rin niya sa severity, visibility, at detection. Ayun mga ma'am sir, sana naintindihan ninyo, nagustuhan ninyo, naunawaan ninyo yung content natin, yung video na to, may natutunan kayo, may nalaman kayo. Kasi, tatandaan ko, meron akong comment na nabasa noon na tinatanong to, ma'am,
naguguluhan ako sa klase ng termination dito sa YouTube. Kasi pag sinabi mo ng terminate na, bakit yung iba nag-i-exist pa rin? So, ayun, I hope na-explain ko ng maganda sa inyo guys, and I hope nakatulong. So, if you think na nakatulong, nagustuhan ninyo, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Before I end mga ma'am sir, ayan, syempre hindi natin kakalimutan, shout out ko muna, and I would like to say hello sa aking mga members, sa members ng aking channel. And guys, gusto ko lang pasalamat sa mga bagong nagpa-member sa atin itong buwan ng May. Ayan guys, sa mga nagre-rejoin, ayan, nakikita ko, nasi-check ko yung mga nagre-rejoin. Ayan guys, thank you so much po. Yung iba, ilang months na nagre-rejoin or nagre-renew ng kanilang membership. Ayan, thank you so much po mga ma'am sir sa suporta ninyo sa channel ko. Ayan guys, hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. I hope makasama ko pa kayo ng matagal, and I hope sana madagdagan pa tayo, dumami pa tayo guys. So, ayun, and before I end, syempre, bago tayo magtapos, gusto ko rin pasalamatan yung mga bagong subscribers natin, yung mga dati ng subscriber, old subscribers na hanggang ngayon nakasupport pa rin sa channel na to. Ayan guys, thank you so much sa mga loyal viewers natin, loyal supporters, ayan dyan sa comment section na laging nakaka-relate yan sa mga videos natin, and walang sawang suporta. Thank you so much. I hope, I wish lahat tayo sumakses dito, mag-grow dito sa platform na to. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!